Magandang araw sa lahat. Ako si Andrea Kayla Mendoza, nagbabalita. Ngayon, ating tutukan ang balita tungkol sa bagyong Tino na nagdulot ng malaking pinsala sa ating bansa. Ang mga residente ng Davao del Sur ang pangunahing naapektuhan ng isang malubhang kalamidad. Matinding pagbaha at malawakang pinsala ang idinulot ng bagyong Tino sa kanilang komunidad at kabuhayan. Ang sanhin ng trahedyang ito ay ang walang humpay na pag-ulan na nagresulta sa pag-apaw ng mga ilog at sapa sa rehiyon. Noong ika-26 ng Nobyembre, taong 2025, nangyari ang pangyayari ito sa Davao del Sur, partikular sa mga lugar na mababa at madaling bahain. Ang walang tigil na pagbuhos ng ulan ay siyang nagdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig na nagdulot ng pagkasira at pagkawala ng mga ari-arian. Ating ilarawan ang sitwasyon. Sa karaniwang paglalarawan, ang mga kasada ay lubog sa tubig. Maraming bahay ang nasira at ang mga tao ay lumikas. Ang mga ilog ay umapaw at ang kalangitan ay kulay abo. Sa masining na paglalarawan, ang bagyong Tino ay isang malupit na bisita. Nag-iwan ng bakas ng pagkawasak at pagdurusa. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang luha ng kalikasan. Sinantala ng bagyong Tino ang Davao del Sur na nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala sa mga infrastruktura at mga kabahayan. Sa pagtutulungan ng mga residente at iba't ibang ahensya ng gobyerno, puspusan ang paglikas ng mga apektadong pamilya at nagbigay ng agarang tulong. Sa pagtutulungan ng mga residente at iba't ibang ahensya ng gobyerno, puspusan ang paglikas ng mga apektadong pamilya at pagbibigay ng agarang tulong. Maraming kalsada ang hindi madaanan dahil sa baha at ilang mga bahay ay inulat na nasira. Sa kabila ng hagupit ng bagyo, nananatili ang pag-asa at pagkakaisa sa mga komunidad ng Davao del Sur. Ito si Andrea Kayla Mendoza, nag-uulat. Manatiling ligtas at mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat po.